Simula ngayong araw, maniningil na ang 6 na pampublikong ospital sa Maynila sa mga pasyenteng hindi residente ng lungsod. Pero maging ang mga Manilenyo, hindi na rin libre sa ilang serbisyong medikal. Kailangan daw itong gawin para makalikom ng sapat na pondo para sa maintenance ng mga pagamutan. May report si Rida Reyes. Taong 1969 nang itayo ang ospital ng Maynila. Matapos ang 45 taon, kitang-kita na ang unti-unting pagkaluma nito. Sa loob ng labi, tumatagas ang tubig mula kisame kapag umuulan. Ito raw yung kanilang OB gynae ward. Tignan natin kung ano yung itsura ng isa sa mga rooms. Ito yung kanilang doorknob, medyo antique, no? Okay. Yung higaan nila, nagdodoble, 2 sanggol sa isang higaan. Tapos ito, merong bukasan ng electric fan, kaya lang walang electric fan. Wala ring aircon, so yung mga pasyente dito medyo tumutulo ang pawis, ang init. Yung kama nila, gula-gulanit. Ayan, umiyak na si baby. Ang isa pa sa mga concern ng mga nanay dito, marami raw ipis na gumagapang. Kaya yung mga anak daw nila, minsan daw, makikita nila, meron raw ipis sa balat. Maiinitan. Tsaka maraming gumagapang na ipis sa higaan nila. Pero bakit dito ka pa rin nagpapagamot? Kasi libre po dito. Pero ang ganitong kondisyon, handa raw tiisin ng mga pasyente. Libre kasi ang pagpapa-ospital dito, gaya ng sa 6 pang pampublikong ospital na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Maniningil na ang 6 na city public hospitals ng Maynila kung hindi kabilang sa poorest of the poor ng lungsod ang pasyente. Alinsunod yan sa Manila Ordinance 8331 na inaprubahan ng City Council. Kaya ginawa yung ospital ng Maynila para sa Maynila. Libre lang yan sa mga taga-Maynila. Yung mahirap sa Maynila. Hindi na rin libre sa lahat ng mga taga-Maynila ang lahat ng serbisyo tulad ng x-ray, dialysis at iba pang laboratory tests. Kailangan mo raw dumaan sa social welfare upang malaman kung ilang diskwento ang makukuha mo. Yan ang ultimate na namin target. Maibigay sa mga taga-Maynila kung anong naibibigay sa private hospital. Yung quality ng service, quality ng care, pati yung mga top of the line na equipment. Pakiusap lang ng mga public hospital sa publiko, kaunting pangunawa sa hakbang na ito. If we don't get any funding or reduce funding, then the services will suffer. It's for the people, para sa tao yan eh. Rida Reyes, GMA News.